Sumagot si Lin na gusto lang niya. Tinatanggap niya siya bilang kanyang apprentice. Kung sino man sa kanila ang sumubok na makialam sa kanya, isa sa alang-alang nila ang laban sa kanya. Tiningnan din ng mga panauhin ang lahat ng ito nang may pagtataka at sinabing baliw lang si Mr. Lin. At talagang sinabi niya iyon ng malakas. Tumayo si Lin at sinabi kay Lin na naging sikat siya sa buong silangang rehiyon. Bakit mag-risgo para sa isang tao lang? Ngunit galit na galit si Senior Su at sinabi kay Lin na mag-isip ng mabuti at kung aalis siya ngayon, makakalimutan nila ang insidenteng ito. Hiniling din ni Lin sa nakatatanda na umalis at nagpapasalamat siya sa kilos na ito at kung mayroon siyang susunod na buhay, babayaran niya siya sa pamamagitan ng pagtatrabaho tulad ng isang kabayo o isang baka. Hindi rin nakialam si Xiao at nakisimpatya siya sa lalaking ito. Ngunit ang ipagsapalaran ng kanyang buhay para sa isang estrenyo ay bobo lang. Ngunit biglang lumingon si Lin kay Xiao at tinanong siya kung gaano katagal siya tatayo doon. Hayaan siyang lumapit kaagad at protektahan ang kanyang bagong nakababatang kapatid na lalaki. Nabigla siya at sinabi sa master syempre at inisip na nanunumpa lang siya sa lahat ng mga langit at hindi man lang niya alam kung ano ang sinusubukan gawin ng master. Ngunit si Senior Suir ay simpleng hindi handang tanggapin ang lahat ng ito at sinabing iniisip nilang dalawa na ang kanilang pamilya ay napakadaling api-apihin. Pagkatapos gawin ang kanyang mga hakbang, naglabas siya ng isang malaking enerhiya na nakikita mula sa labas ng lungsod. Agad na sinabi ni Xiao na ang kanyang spiritual energy ay frozen at sumang-ayon din ang daga sa kanyang kapatid at nagtago pa sa likod ng kanyang kapatid. Ngunit si Lin sa sandaling ito ay ninais na sana ay tinamaan na siya ng matanda. Pagkatapos ng lahat, ang gawain ay hindi pa nakumpleto. Ngunit sa hindi bababasa, siya ay isang mas mataas na antas at ang kita ay garantisado. Ngunit bigla, nakarinig si Senior Zui ng ilang kakaibang tunog at naisip na isa itong pekeng immortal at nagpasya pa na ito ang backup na opsyon ni Lin. Lumingon si Lin kay Nar at nagtanong kung nasaan siya. Ngunit ang nakatatanda ay nagtanong pa rin kung sino ang tumatangis. Pagkatapos ng lahat, wala pa siyang nakikita. Sa sandaling ito, tila si Lin ay naging isang banal na emperador at umakyat sa langit, tumitingin sa lahat, at siya ay nangangahas na magtanong kung alin sa mga nakatatanda ang nagbigay ng ganoong karangalan sa kanila. Ngunit sa wakas ay naabot niya ang yugto ng peking immortality at nagtapon ng isang handaan upang magpakita. At ngayon may isang lalaki na mas malakas kaysa sa kanya ang nagpapakita at umaakit sa lahat ng atensyon. Ngunit naging mausisa din si Lin at nagtanong kung sino ang nagmamayabang dito. Ngunit bigla, lumitaw ang isang lalaki at sinabing siya ay mula sa Huahan. At tinawag siya ng lahat na Dao Yuan. Biglang sinabi ng mandirigma na narinig niya ang tungkol sa kanya. At sinasabing si Yuan ang pinakamalakas sa Huazang. Siya rin ang personal na guro ng banal na anak. At tulad ng sinabi, ang kanilang santo ay may kapansanan at 18 nakatatanda ang napatay at hindi lang siya uupo doon. Ngunit napagtanto ni Senior Sui na hindi ito isang kakampi kundi isa pang kaaway. At ang Lin na ito ay talagang naghukay ng kanyang sariling libingan at tila hindi na niya kailangang magtaas pa ng isang daliri. Agad niyang sinabi kay Yuan na si Lin ay nasa likuran niya at hayaan siyang huwag mahiya tungkol sa pag-aayos ng kanyang sariling usapin. Nagtanong si Yuan kay Elder Suir kung bakit niya kailangan ang kanyang pahintulot ngayon. Ngunit hindi natatakot si Lin sa anuman at ipinakita sa kanya ang kanyang gitnang daliri na sinasabing siya ay narito at tinanong siya kung ano ang gusto niya. Bahagyang nagulat si Xiao sa sandaling ito at inisip, hindi ba naiintindihan ng master ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng peking immortal? Mas lalong nagalit si Yuan pagkatapos marinig ang kanyang mga salita at ipinakita kung ano ang kanyang kayang gawin. Ngunit hindi natatakot si Lin at tinanong siya kung bakit siya tumatangis. O nagpapanggap ba ang lalaking ito na aso? At tinanong niya siya kung bakit siya tumatangis tulad ng isang palaboy na aso. Nawala lang sa sarili si Yuan pagkatapos ng mga salitang ito at sinabi sa lalaki na siya ay isang maliit na bastard at sa pag-activate ng kanyang bola, sinabi niya sa kanya na mamatay. Bahagyang nabigla si Lin at nakita na ang espasyo sa paligid nila ay ipinagbabawal. Malapit na siyang mamatay kasama ang baliw na ito. Nakita rin ni Elder Suir na ito ay isang gintong sphere at kung ito ay tatama, ang buong Z Estate ay mapapasingaw. At hindi ito dapat mangyari dahil sa ilang country bumpkin na magdurusa rin siya.
Ngunit hindi tumakas si Lin tulad ng isang duwag at sa halip ay sumalungat sa malaking sphere na ito upang sirain ito. At nagpasya siya na gusto niyang kumpletuhin ang gawain ngayon din. Nagtanong din ang mga panauhin sa takot, ano ito? At ito ba ay talagang ganoong nakakasilaw na liwanag? At hindi man lang sila makapagbukas ng kanilang mga mata. Agad na sinabi ng sistema pagkatapos na nakilala ng may-ari ang kaaway sa maagang yugto ng Peking Immortality. At ngayon ang passive na pagtaas ng lakas laban sa lakas ay aktibo at tumaas sa gitnang yugto ng Peking Immortality. Nagulat si Xiao na ang kanyang master ay isa ring Peking Immortal. At ang pressure na ito ay mas masahol kaysa sa isang primordial na demonyo sa kung saan sa kailaliman ng demonyong kailaliman. Nagtanong si Lin sa kanyang kaaway, ito lang ba ang kaya niyang gawin? Hindi man lang nito makakamot ang kanyang mga kuko o kahit hawakan ang mga ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lin at sinalakay pabalik gamit ang kanyang sariling atake, na nag-iwan kay Yuan na nabigla at hindi inaasahan iyon mula sa lalaki. Nabigla din ang mga panauhin na si Lin ay talagang isang half-pseudo-immortal. Hindi rin makapaniwala si Sue na ang lalaking ito ay talagang isang Peking Immortal. Natatakot din si Lai para sa kanyang master. Ngunit sinabi ng isa sa mga panauhin na hindi nakakagulat na siya ay napakamayabang. Mayroon siyang kapangyarihan upang patunayan ito. At ngayon napagtanto niya na niloko sila ni Lin lahat. At kung hindi dahil sa handaan na ito, gaano katagal niya kailangang ipagpatuloy ang pagtatago nito? Inisip ng lalaki. Nagalit si Yu Yong at nagtanong. Mayroon siyang Peking Immortal cultivation at sinubukan pa rin niyang itago ito. At ngayon malinaw na ang lahat sa kanya. Pinasama niya ang lahat ng mga cultivator. Sumagot si Lin na nanunumpa siyang walang kasalanan. Nagdaan lang siya sa pagdaig. Talagang nasa isang malaking pag-akyat siya noon at nanunumpa siya sa langit. Ngunit sinabi ni Yuyan na ito ay isang kasinungalingan at iniisip niya na ito ay ilang simpleton at maaaring lokohin. Sumagot si Lin na wala siyang pakialam kung totoo man ito o hindi, ngunit maaari niyang sabihin na siya lang ang ganoong simple at may talento. Sinabi ni Yuan sa lalaki na hindi pa siya nakakakita ng sinuman na ganoon kabastos sa kanyang buhay at ginamit ang Solar Annihilation Seal Attack. Hindi man lang kumaibot si Lin pagkatapos ng kanyang atake at ngumiti at nagtanong na payagan siyang patunayan ito. Tiningnan ni Elder Su ang lahat ng ito at sinabing ang lalaki ay nagpapakita lamang dahil siya ay malakas. Ngunit nararapat siyang durugan ni kasamang Daos Huang. Nagulat si Yuan na madaling tinaboy ng lalaki ang lahat ng kanyang atake at tinanong kung paano ito posible. Bahagyang nagulat din ang nakatatanda dahil ang lalaki ay wala man lang gasgas at dapat na gumagamit siya ng ilang uri ng protection na artifact. Nagsimulang mairita si Lin sa lalaki at sinasabi sa kanya na magsikap pa. Iyan lang ba ang kaya niyang gawin? Ang kanyang mga pectoral ay mas malakas kaysa sa depensibong pormasayo ng kanyang sekta. At napansin din niya na ito ang hindi natitinag na teknik ng tyrant. At ang physical magnifier ay simpleng nagpapalawak ng isip. At hindi pa ito nasa ganap na lakas. Ngunit ginamit ni Yuan ang kanyang teknik at sinabing ang Sunhee na ito ay ginawa ng pinakamahusay na Huamega craftsman. Maging ang mga Peking Immortal sa huling mga yugto ay naglalakad ng maingat sa tabi nito. At ngayon titingnan nila ang kanyang solidong katawan kaysa sa kanyang banal na artifact at maaari nilang subukang harapin ito. Ngunit si Lin ay hindi pa rin natatakot at sumagot na makikita niya kung gaano kalayo ang kaya niyang puntahan. Si Yuan, gayunpaman, ay labis na nag-init ang ulo at hindi naniniwala na ang lalaki ay kayang kunin ang lahat ng mga ito. Ngunit sinagot siya ni Lin na ang ingay na ito ay labis na nakakainis sa kanya, at iyon ay sapat na. Kinuha ang atake ni Yu Yongs gamit ang kanyang mga hubad na kamay, agad niya itong itinaas sa langit at pinigilan ito sa isang galaw lang. Sumigaw ang nakatatanda na maaari siyang isang sinaunang hayop sa anyo ng tao. Kung siya iyon, siya ay isang tumpok na ng karne. Hindi rin makapaniwala si Yuan at naisip na ito ay isang biro at ito ay dinisenyo upang sirain ang mga pseudomortal cultivator at hindi man lang ito makakagat sa balat. Nagtanong si Lin sa kanya kung naiinggit ba siya sa kanyang resilience, ngunit iyon ay masamang kapalaran. Ipinanganak siyang ganoong katigas, ngunit narito ang kanyang sirang laruan, sabi ni Lin. At bibigyan niya ito ng pagkakataon na subukan muli kung sa tingin niya ay maswerte siya.
Sumagot si Yuan na ito ay labis na at hindi niya siya mapapatawad para dito at iyon ay digmaan. Si Yuan, pagkatapos sabihin ang kanyang mga salita, ay simpleng tumaas sa himpapawid ng langit at itinapon ang lahat ng kanyang enerhiya, ginamit ang feather-adorned art of ascension. Nagsimulang tuksuhin muli siya ni Lin at nagtanong kung tinawag itong isang bagay tulad ng lumilipad na mga balahibo ng manok o isang bagay na tulad nito. Ngunit ayaw tumigil ni Yuan at sumigaw sa kanya na tumahimik at hindi nang ahas na insultuhan ang lihim na teknik ni Huahan. Pagkatapos gamitin ang kanyang malakas na atake, nagpatuloy siyang umaatake. Ngunit alam ni Lin na pipigilan niya ito at hindi man lang nag-abala. At ginamit niya ang King's Knight Seal bilang tugon. Nakita ni Yuan ang ilang mga atake sa itaas niya nang sabay-sabay ay nabigla at sinubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit tila napakahirap para sa kanya. Sinabi ni Yuan sa lalaki na malakas siya at inaamin niya ito. Ngunit paano kung gamitin niya ang galaw na ito? Paano niya ito kakaharapin? Nasiyahan si Yun at naniwala na siya ay magtatagumpay at ginamit niya ang Nine Suns Burned Sky at sumigaw si Lin na isinasakripisyo na niya ang 1,000 taon ng buhay at tinatawag ang maapoy na anak ng immortal na realm. At gagawin niya siyang lumuhad sa gitna ng araw at magmakaawa para sa awa sa lahat ng kawalang hanggan. Sinabi din ng mga panauhin na napakainit dito at ibinibigay na nila ito ngayon at ang lalaking ito na si Yuan ay talagang susunugan ang lahat. Ngunit tinawag ni Lin ang lalaki na isang batang paslit at sinabi sa kanya na buksan ang kanyang mga mata dahil ito ang finale at inilapat ang kanyang five-fold Samsara of Oblivion technique at ikinalat ito sa buong lugar ng teritoryo. Sinabi ni Yuan na isa lang sa kanila ang makakalabas ng buhay ngayon at naglabas siya ng mas malakas at maapoy na bola. Tiningnan ni Lin ang lahat ng ito at nakangiti na nagtanong sa lalaki, sinusubukan ba niyang gawin ang kanyang bagay ulit? Ngunit pagkatapos noon, nagsimulang tumawa ng malakas si Yuyang at sumigaw na ito ay pekeng. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pekeng immortal na ito? At ano ang ibig sabihin ng walang talo? Naglilinang siya ng patuloy sa loob ng 3,000 taon at hindi pa rin siya malampasan. At pagkatapos ay ipinangako niya kay Lin na hihintayin niya siya sa underworld at siya ay sasakmulin ng galit ng langit. Nanood si Xiao sa buong oras na ito at naisip na hindi ito kapanipaniwala. At ang pinakamalakas na tinatawag na pekeng immortal sa silangang rehiyon ay lubos na nabaliw sa pagkatalo. Ngunit gaano karaming kapangyarihan ang itinatago ng lalaking ito. Pagkatapos ay inalis ni Lin ang kanyang salamin at sinabing sa wakas ay hindi na ito ganoon nakakasilaw at tila oras na upang tapusin ang quest na ito. Lumingon siya at agad na bumaba kay Elder Sua. Sinabi mo sa kagalang-galang na si Lin na ang kanyang banal na kapangyarihan ay talagang nakakaganyak. Ang mapagpakumbabang lalaking ito ay puno ng paghanga, ngunit maaari ba siyang magtanong kung mayroon pa siyang karagdagang mga tagubilin? Lumingon si Lin kay Suir at sumagot na wala siyang tutol sa katotohanan na kinuha lang niya ang isang bagong disipulo. Sumagot si Si, syempre hindi. Paano siya ng ahas? Hayaan siyang kumuha sa kanya at maging sinuman, at marahil ang iginagalang na Ye ay magpapakita ng awa at ililigtas siya. Ngunit sinabi ni Lin na ang kanyang disipulo na si Lin ay hinamak at sinamantala ng kanyang pamilya Sui. Bilang kanyang guro, hindi ba nila iniisip na dapat niya siyang tulungan na maghayganti? Sumagot kami na ito ay ganap na makatwiran at ganap na makatarungan at nagtataka lang siya kung ano ang nilalayon gawin ng iginagalang na Ya. Ngunit sinabi ni Lin na gusto niyang patayin ang bawat miyembro ng pamilya doon mismo. Nagulat ang nakatatanda at nagtanong ng may pagtataka. Ano ang sinasabi niya? Nagtanong si Lin, ang sobra ba ang hiling na ito? Ngunit naintindihan niya na ang buhay sa Jinjiang Islands ay puno ng mga kahirapan. Ang mga tao ng angka ng Sua na marami doon ay nahaharap sa mga problema at ito ang naging dahilan ng kanilang kawalan ng kasiyahan. Paano haharapin ang ganoong mga kahirapan? Nagtanong si Elder Suir kung ang mga pangangailangan ay maaaring ibaba dahil marami sa angkan ng Suir ay wuyi. Sumagot si Lin na ang matanda ay nawala lamang ang kanyang sariling mga tao, ngunit ang kanyang disipulo ay nawala ang kanyang kapatid na babae at siya ay isang matandang ututin at walang awa. Ibinabalang ni Elder Suir ang kanyang mga mata at hiniling sa lalaki na tingnan siya at ang kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang ginawa mo ay babalik sa iyo. Hiniling niya sa lalaki na bigyan siya ng awa, at talagang hindi niya magagawa iyon sa kanyang anak.
Pagkatapos ay lumingon si Lin at sinabi sa kanya na bumangon, sinasabing pupunta siya sa kanyang sariling paraan, at kung gayon, hayaan siyang alisin ang pangunahing sanhi ng mga kalamidad. Sumagot ang matanda na sige, at siya mismo ay hindi na makatayo pa, at makikipag-ayos siya sa kanila. Nagtanong ang matanda sa lalaki, talaga bang ibig niyang sabihin? Alam niya na ang pagsira sa buong angkan ng zoo ay hindi biro. Ang pagpatay sa kahit isang tao ay hindi isang magandang bagay man lang. At ito ay tunay na isang dakila na nagbibigay ng awa. Lumingon si Elder Sui at nakita ang nakatatanda, hindi niya ito kinausap at agad na nagpaputok ng electric beam sa kanya. Nabigla si Yang Sua sa nangyari. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang sinusubukan niyang makamit at ano ang dapat nilang gawin susunod pagkatapos nito. Nagtanong si Elder Suir sa lalaki kung masaya ba siya. Sinabi ni Lin sa matanda na tila nagtatanong siya ng isang katanungan tungkol sa kung ano ang kanyang ipinapalagay at maaari siyang tulungan niya sa isang paliwanag o pagsasalin. Nagtanong ang matanda sa lalaki kung ano ang sinasabi niya tungkol sa isang tao na ang sanhi ng mga kalamidad at binanggit na ang mga bata ay hindi nagtuturo sa kanilang mga ama. Ito ay tiyak na isang kagiliw-giliw na pag-iisip at maaari siyang sumali sa kanya sa pagtalakay nito ng mas malalim. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po.